tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha. Kanina pa tayo naglalakad, pare, pero hanggang ngayon hindi mo pa sinasabi kung saan tayo talaga pupunta. Huwag kang mainip. Malapit na tayo. Saan nga tayo pupunta? Narito na tayo sa bayan, oh. Bali pa tayo nanggaling. Tingnan mo yan ang layo. Ito naman kung magsalita. Kala mo kung sa pinakadulo ng baryo ang pinanggalingan natin. Diyan lang naman sa kabilang kali tayo galing. Kabilang kali nga, pero barangay na ng Marcelina ito, pare, oh. Naku pang lulukuhin mo, sakop na ng poblasyon niyang barangay Marcelina, kaya malapit lang. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung saan talaga tayo pupunta. Ha? Saan mo talaga? Naririto na tayo sa bayan. Ayan na yung pwesto na pupuntahan natin. Anak ng tipaklo naman, oh, pare. Maliligaw ka lang pala, niyaya mo pa akong sumama sa'yo. Siyempre, para may kakwentuhan ako habang naglalakad. Bakit kasi nilakad pa natin, Ang dami namang masasakyan dyan ng padyak, oh. Para makatipid ako, pare, dahil bibilhin ko pa ng regalo si Elsa. At yayayain ko pa siyang kumain sa labas. Ayun. Alam mo na, pampopogi points. Kaya pala, pinagod mo pa ko para bumangka kay Elsa. Oo naman. Huwag kang mag-alala, pare. Pag napasagot ko si Elsa, babawi ako sa'yo. Ililibre kita. Anong meron? Bakit mo ako niyayang kumain sa mamahaling restaurant na ito? Bagong solo ka, no? Hindi pa naman. Gusto lamang kitang makita at makapiling. Sus, nambulan na naman ito. Sige na nga. Tatapatin na kita para hindi ka na laging gumagastos para magpakitang gila sa akin. Ha? Tatapatin mo na ako? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na sa'yo ang kasagutan ko sa inyang alok mong pag-ibig. Ha? Tinatanggap ko ng pag-ibig mo. Talaga? Oo, mahal din kita. Pinaligaya mo ko, Elsa. Nangangako ko sa'yo. Mamahalin kita at ikaw lamang ang babaeng mamahalin ko. Hindi mo pagsisisihan ang araw na ito na tinanggap mo ang pag-ibig ko sa'yo. Anong sinabi mo, anak? Magnobyo na kayo ni Benjo? Oho, Ano ka ba naman? Sa dinami-dami ng manliligaw mo bakit si Benjo pa? bakit naman ho, inay? Anong masama kung si Benjo ang sinagot ko? Binata ho naman si Benjo. Alam niyo yan. Alam ko yan. Pero hindi mo ako makumbinse na si Benjo ang lalaking para sa'yo na dapat mong pakasalan. Ang inay, oo. Masyadong advance ang isip. Kasal agad ang sinasabi Wala pang 24 oras na magkarelasyon kami ng tao. Huwag kayong mag-alala. Kahit magnobyo kami ni Benjo, ay hindi pa rin ako agad magpapakasal sa kanya dahil tutulungan ko pa si Itay na papag-aralin ang mga kapatid ko. Ay, hindi yan ang dahilan kung bakit ayaw ko kay Benjo na para sa'yo hanggat maaari. Bakit ho ba ayaw niyo kay Benjo? Bukod sa binata pa mabait naman po siya. May matatag pang trabaho sa munisipyo.
Oo, ano pang hahanapin niyo sa kanya? Basta ayoko sa kanya. Inay naman eh. Mahal ko si Bencho. Siya ang gusto kong lalaking makakasama ko habang buhay. Mukha yatang magandang gising mo, pare ko eh. Sinabi mo, ikaw ang magbaba nitong kinain natin ngayon. Ha? Tulad ng ipinangako ko sa'yo, ililibre kita. Ito na yun. Ha? Pinangako mo sa akin? Na ano? Teka. Ang natatandaan kong pangako mo sa akin kasi ililibre mo ako kung sinagot ka na ni Elsa. Teka, sinagot ka na ba talaga ni Elsa, pare? Oo, pare. Nobya ko na si Elsa. Masaya ako para sa'yo, pare. Sana iyayin mo siyang pakasal. Para makahigop naman ako ng sariwang sabaw. Anak, may pera ka ba dyan? Exam na kasi ng kapatid mo. Pero tulad ng dati, delay na naman ang sahod ng itay mo. Magkano ba ang tuition fee ng kapatid ko? 5,000 anak. Pero may pera pa naman nakatago dyan eh. Kaya lang kulang na. Kung ibibigay ko lahat sa kapatid mo ang pera, baka magutom tayo. Hindi pa kasi sumasahod ang itay mo eh. Oh, sige po. Kung magkano ho ang kulang sa pera nyo para sa matrikula ng kapatid ko, ako na ho ang bahala. Ay nako, salamat anak. Hayaan mo, pag sumahod ang itay mo ibabalik ko rin sa'yo. Huwag na ho, inay. Tulong ko na rin po sa kapatid ko at sa inyo. Tare, ano ba? Dali mo naman dyan, oh. Mauubusan na naman tayo ng ulam nito. Lalo Sige na yung na. paborito kong ulam. Mauna ka na. Ha? Teka. Napapabango ka pa eh. Sa kantina lang naman tayo pupunta. Ano ba? Pare, kumain ka nang mag-isa dahil hindi ako makakasabay sa'yo ngayon. Ha? May iba na akong kasabay kaya pumunta ka na sa kantin para hindi ka maubusan ng paborito mong ulam. Niyayaya ko kasing kumain sa labas ang sweetheart ko. Kaya ikaw na lang mag-isang pupunta doon. Sige na pare, mauna ka na. At aayusin ko lamang itong suot ko. Anak, lagi yatang ginagabi ka ng uwi ngayon. Saan ka ba pumupunta? Kaya naman inay, binatan ho ang anak nyo. Binata ka na. Kaya pala, wala ka kanina sa munisipyo. Ho? Alam mo, galing ako doon kanina. Bakit kayo nagpunta sa trabaho ko? Umuwi naman ako dito. Sinamahan ko lang yung kumari ko na kumuha ng sidula. Tamang-tama naman. Nakita ko ng kaibigan mong si Oyong.
Sinabi niyang umalis ka daw. Ano nga ho eh. Kumain ako. Anong issue doon? Ayaw niyo ba akong kumain? Hindi ang pagkain mo ang issue. Kundi, bakit ka pa pumunta sa ibang kainan? May kantina naman doon sa loob ng munisipyo. Hindi na ho kasi ako nasasarapan sa luto ng kantina na malapit sa munisipyo kaya sa iba na ako kumain. Sa iba ka kumain o iba ang kasabay mo sa pagkain? Inay, Alam mo, may nabanggit sa akin ang kaibigan mong si Oyong. May nobya ka na raw. naku, ang oyong talaga na yun oh. Inunahan pa akong magsabi sa inyo. Nagalin. Oh, wala po ho ba akong nababanggit sa inyo? Ano nga ang hindi mo pa nababanggit sa akin, ha, Benjo? May nobya na ho kasi ako. May nobya ka na? Sino? Oh, tama na ho ba yan, inay? Baka magkulang naman tayo ng stocks sa kusina. Tama na muna ito, anak. Nay, iba na ho yung kompleto tayo ng stocks sa kusina para hindi na kayo bibili sa tindahan. Ikaw naman kasi. Kung pinapabayaran mo na kasi ang mga ito kukunin ko ang lahat ng kailangan natin sa bahay. Ayaw mo naman kasing pabayaran sa akin Ano naman ho, kung hindi ko pababayaran sa inyo, kumakain naman ako sa mga yan Nasa budget ko na ang mga pang-grocery sa bahay. Alam mo naman na halos ibigay sa akin ng itay mo ang lahat niyang sweldo. Kaya may budget ang pang-grocery ko. Inay, itago nyo na ho ang hindi ninyo ginagamit na budget ninyo sa grocery. Ako na lamang bahala. Anak, negosyo mo ito. Baka malugi ka. Inay, kumikita ang grocery kahit papano. Kaya huwag ninyong alalahanin. Matanda na ko ni Itay. Kaya hanggat maaari, ay ayoko na rin magtrabaho pa si Itay. Sinabihan ko na si Itay na huwag na magtrabaho Si Itay lang naman kasi ang mapilit na magtrabaho. Hindi pa kasi tapos sa pag-aaral ang bunso mong kapatid. Kaya pinipili niya ang sarili niya. Di sabi niyo kay Itay na ako na lang ang sasagot ng kanyang matrikula. Hayaan mo, sasabihin ko yan sa itay mo. Pero hindi ako nakakasiguro kung titigil yun sa trabaho. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Swerte ka kay Elsa pare. Maraming naiingin sa'yo. Ng mga binata dito sa trabaho natin. Ha? Bakit naman? Alam mo, salad daw ng manliligaw ni Elsa. Bakit daw ikaw pa ang nagustuhan niya? Grabe naman ang mga yan. Bakit? Alangan na ba ako kay Elsa? May trabaho naman ako Dito sa lahat, gwapo ako. Sinabi ko na nga yan sa kanila, pare. Siyempre, kaibigan kita Pinagtatanggol naman kita sa kanila. Salamat sa pagtatanggol mo, pare. Talagang kaibigan. Handang ipagtanggol ang kaibigan. Kaya lang, sabi nila, gwapo rin daw ang mga nanliligo kay Elsa. Di hamak na malaking sahod kaysa sa'yo. At doon kita hindi maipagtanggol dahil totoo nga na mas malaki ang sahod ng mga daging karibal mo. Isipin mo na lamang pare Yung isa, doktor.
Ha? Sa kilalang ospital sa Maynila. Yung isa naman engineer. May sariling construction business. At yung iba naman, nasa abroad. Ang ibig lamang sabihin niyo, daig ko pa rin ang mga naging karibal ko sa kanya. Dahil akong nagkogi at hindi sila. Kaya nga, huwag mo nang pakawalan si Elsa pare. Hindi na talaga dahil mahal ko siya. O di, ayain mo na siya, napakasal sa'yo. Para makasigurado ka na siya na talaga ang mapapangasawa mo. Ano ka mo? Si Elsa na taga dyan sa kabilang barangay na dati mong kaklase sa high school na may grocery sa bayan. Oho, inay. Abay, mabuti na gustuhan ka nun. Ang ganda-ganda nun kaya. Siyempre naman ho. Gwapo yata tong anak niya, inay. Mana sa inyo. Hindi lamang yon ang ibig kong sabihin, ha? Abay, mayayaman ang manliligaw nun. May doktor at mga inhinyero ang naliligaw sa kanya, anak. Idagdag pa dyan ang nasa abroad na manliligaw niya. Siyempre naman, mas mahusay itong anak niyong dumiskarte kaysa sa mga doktor at inhinyero na yun. Paano yan? Naibigay ko na ang sarili ko sa'yo. Hindi kaya takbuhan mo ko? Bakit naman kita tatakbuhan? Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Elsa. Paano kung takbuhan mo ko? Paano naman kita tatakbuhan? Mahal na mahal nga kita. O, pagkas nga ulit. Mahal na mahal kita, Elsa. At hindi kita tatakbuhan. Dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Paano kung magbunga ang ginagawa natin? Di pagkakasalan kita kung magbubunga ang pag-iibigan natin. Basta magtiwala ka sa akin dahil mahal na mahal kita. Inay, si Misha, nasaan ho? Nandyan siguro sa bahay ng tita inyang mo. Alam mo naman yan. Kung walang pasok dyan nagbababad para makaiwas ng trabaho dito sa bahay. Ang itay? Hindi pa dumarating. Bakit ba? Yayayain ko sana kayong kumain sa labas Ha? Medyo kumita ko doon sa bagong labas na produkto. Mabilis maubos, kaya syempre, kanino ko pa unang ibabahagi ang blessings na yon kundi sa inyo. Ang anak ko talaga, oo, napakabait. Kaya sunod-sunod ang blessings dahil sa... Elsa, anak, anong nangyayari sa'yo? Ha? Elsa, ano? Benjo, may ginagawa ka pa ba? Kakatapos ko lang. Pwede ba akong samahan mo sandali? Oo naman. Ano bang problema sa trabaho mo? Mag-i-encode? Pagod ka na ba sa pag-i-encode? Hindi sa munisipyo, kundi sa labas. Ha? Sa labas? Anong ibig mong sabihin? Nung isang araw kasi,
Nilapitan ako ni Mr. Makashev. Sinabing may kliyente siya nagbebenta ng lupa. Dahil kabarangay ko ang kliyente, kaya gusto niyang ipakita sa akin ang kabuuan ng lupa para presyohan niya ng naaayon sa pagkakakitaan niya. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Bibigyan niya ako ng porsyento. Di, bibigyan din kita. O, di may extra income tayo. Talaga? Bibigyan mo rin ako ng porsyento? Oo naman. Papagurin kita sa pagsama sa akin. Di, babahagian kita. O, ano gusto mo? Ikaw rin. Medyo malaki-laki rin ang kikitain natin dahil malawak daw yung lupa. Pero may lakad kami ni Ella sa mamayang labasan. Isasama pang kanyang mga magulang at kapatid. Pero sayang din ang kikitain ko. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ano kaya? Nag-iisa ka lang. Magmula ng tayo'y Ano nga ba ang gagawin ni Benjo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang